Ganito ba kayo kasarap magluto ng sotangon gisado, mamasa-masa ang pagkaluto kapag kinain mo hindi ka nabubulunan yung ganyang pagkain guys. So nako, napakasarap naman talaga. Yan pala yung mga sangkap natin. Mayroon tayo dito 1/4 kilo na manok. Tanggalin lang natin yung buto, saka natin hiwain ng maninipis na pahaba para mabilis din siya maluto. Tapos yung buto naman ng chicken breast, hiniwa ko lang sa gitna. I-marinate muna natin to sa 2 kutsarang toyo, 1 kutsarang suka, tapos paminta. Madali lang sundan to yung recipe na ito. Basic lang sa inyo to guys. Tapos bawang, ganyan kadami. Sibuyas, ganyan din kadami. Tapos luya, gagamit tayo dito. Iniwa ko lang na manipis na pahaba. Saka natin tadtarin. Tapos bagyo beans, ganyang kalalaki. Tapos sa carrots naman, manipis na pahaba lang. Sa repolyo, ganun din, manipis na pahaba. Dalawa pala yung ginamit ko, yung maliit lang. Tapos kaunting mantika, ilagay na natin yung aswiti seed. Papalabasin lang natin yung maaroma niyang kulay. Tapos magisa na tayo ng luya. Papalabasin na natin yung masarap na aroma. Tapos sibuyas, bawang, maglagay tayo agad paminta. Gisahin natin ng maigi yung ating mga lamas, yung ganyang pagkagisa guys. So, tapos ilagay na natin yung minarinate nating manok. Gisahin natin ng maigi ito guys, patutuyuan natin yung ganyang pagkagisa guys. So, tapos maglagay tayo agad ng patis, patutuyuan natin sa patis to para sumiksik talaga yung lasa. Tapos 2 litrong tubig, pangpalasa 2 kutsaritang chicken powder, 1 kutsaritang bitchin, 1 kutsaritang magic seasoning, 1 kutsaritang brown sugar. Isabay na rin natin dito yung bagyo beans saka carrots, pakukuluan lang natin ng 10 minuto, 3 itlog, lagyan lang natin ng bitchin, asin. Dahil kakaunti lang yung ating sahog na manok, nagdagdag ako ng pang toppings, scramble egg, yung ganyang pagkaluto guys. So, napakasarap niyan. Pagkalipas ng 10 minuto ng pagpapakulo, ilagay na natin yung 8 pirasong sotangon. Maliit na sachet lang pala yung ginamit ko guys. Tapos repolyo. Saka natin pakukuluan ng 3 minuto para hindi ma-overcook yung ating sotanghon. Maraming salamat nga pala sa ating mga followers sa palagi nyong panunood. Ingat po kayo palagi dyan kung saang lugar man kayo. Pagkalipas ng 3 minuto, half cook na guys ang pagkaluto ng sotanghon. Kulay pa lang guys, oh, nakakatakam. Hindi pa yan ready, kailangan pa natin tikman. Nung tinikman ko, nakulangan pa ako sa lasa guys, kaya nagdagdag pa ako ng magic seasoning, kaunting paminta, kaunting asin. Hinalo ko lang to ng saglit guys, luto na to guys. Tingnan nyo naman yung pagkaluto guys, so mamasa-masa ang pagkaluto, masarap iulam sa kanin. Sa plating guys, nilagay ko lang yung scramble egg, hiniwa ko lang yan kanina ng manipis na pahaba. Sa finale, dahon ng sibuyas. Plating pa lang yan, nakakatakam na, napaka-aesthetic naman kasi tingnan. Pasalamatan muna natin God. Maraming salamat po sa biyaya na binibigay nyo sa araw-araw. I-bless nyo po yung food na magiging silbing lakas sa katawan namin. Amen. Kain tayo guys. Kain Pinas. First bite para sa inyong lahat to. Umuusok-usok pa guys yung sotangon gisado. Naku guys, napakasarap, malinamnam. Balance lang yung alat guys. Dito naman tayo sa scramble egg na pahaba. Nako, parang ayaw pa kumasya, pinilit ko. Napakasarap naman talaga. Bagay na bagay sa sotangon gisado. Maraming salamat nga pala sa ating kababayang OFW sa palagi niyong panonood. Ingat po kayo palagi dyan kung saang bansa man kayo. At isasama ko kayo palagi sa mga panalangin ko. Sotangon gisado guys, napakasarap naman talaga. Sana pag kayo na ang magluto, ganito din kasarap guys ha. Bibigyan ko na kayo ng pangmalakasan guys. Perfect bite, sotangon gisado, patungan lang natin ng scramble egg na pahaba, dakutin natin ang mga kamay sabay subo. Nako, kayo naman ang sumigaw ng masarap guys. Kung mapadaan man sa'yo to, wala nang plano-plano, magluto ka na rin ito.